May sasabihin ako at baka hindi mo magustuhan, pero kailangan mo itong marinig dahil kung ikaw yung tipong sobrang nagbibigay, sobrang umaasa at sobrang naghihintay, malamang matagal ka ng pagod at kahit hindi mo inaamin, mas matagal ka ng nasasaktan. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw lang ang nagtutulak ng buong relasyon, na parang ikaw lang ang may pakialam, ikaw lang ang nag-e-effort, ikaw lang ang umaabot, at kung hindi mo gagawin, parang wala talagang mangyayari. Hindi ka nag-iisa, at ikaw ang gusto kong kausapin. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kaya tara simulan na natin. Ang katotohanang kinakatakutan ng lahat, may mga taong hindi ka talaga pinahahalagahan. Hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil pinapahalagahan mo sila ng higit sa sarili mo. At ito ang hindi mo maamin na minsan, ikaw mismo ang nagtutulak sa mga tao palayo. Hindi dahil masama kang tao, hindi dahil kulang ka, kundi dahil binibigay mo ang sarili mo sa puntong wala ka nang natitira para sa sarili mo. Sa Stoicism, may tinatawag na dichotomy of control. Isang napakasimple pero napakahabding prinsipyo. May mga bagay na hawak mo at may mga bagay na wala kang hawak kahit anong pilit mo. Kung iisipin mo, hindi naman sila dapat mahirap unawain. Pero bakit parang ang hirap-hirap sundin? Simple lang. Kasi pagdating sa pag-ibig, nagiging bulag tayo sa boundaries. Ginagawa mong responsibilidad ang feelings ng iba. Ginagawa mong misyon na pasayahin sila. Ginagawa mong trabaho na siguruhin na hindi sila aalis. Pero hindi mo trabaho yan. Hindi mo tungkulin yan at lalong hindi mo kontrol yan. Ganyan ka rin, hindi ba? Kapag hindi sila nagre-reply, natataranta ka. Kapag hindi sila sweet, nag-aalala ka. Kapag hindi sila naghahanap, iniisip mong may mali sa'yo. Pinapasan mo ang lahat ng emosyon nila na parang ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ang mas malala, minamaliit mo ang sarili mo para lang hindi ka nila iwan. You shrink your standards. You soften your boundaries. You dim your own light. Just so someone else will stay. Pero sabi ni Marcus Aurelius, ang unang pagkatalo ng tao ay kapag ipinagpalit niya ang sariling halaga para lamang makuha ang validation ng iba. At ito ang hindi mo napapansin sa bawat pagpapakumbaba, sa bawat pag-adjust, sa bawat pagbigay, unti-unti mong itinatapon ang dignidad mo sa harap nila. At ang pinakamalungkot na irony, habang mas pinipilit mong hawakan sila, mas lalo silang dumudulas. Hindi dahil hindi ka lovable, kundi dahil hindi nila nakikita ang halaga ng isang taong hindi marunong pahalagahan ang sarili. Ang lihim na hindi sinasabi ng mga tao, hinahanap ang hindi madali. Gusto mo ng isang mapait na katotohanan. Hindi na-attract ang tao sa bagay na laging available. Hindi hinahangad ang pusong walang reservas. At hindi pinipili ang taong hindi marunong pumili ng sarili niya. Ito ang dynamic na matagal mo nang napapansin pero ayaw mong tanggapin. Kapag lagi kang nandyan, nagiging background music ka, naririnig pero hindi pinakikinggan. Nakikita pero hindi tinitingnan. Kaya kahit gaano ka kabait, hindi ka pinipili. Kahit gaano ka ka-loyal, hindi ka binabalikan. Kahit gaano ka ka-consistent, wala silang nararamdaman. Hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi mo binibigyan ng espasyo ang sarili mo para ma-miss ka nila. Kapag hindi mo kayang maging absent kahit kailan, hindi nila mararanasan ang presence mo. Kapag lagi kang nagbibigay, hindi nila mararamdaman ang bigat ng halaga mo. Kapag ikaw palagi ang nauuna, hindi nila malalaman kung kaya ka ba nilang sundan. Psychologically, irrational creatures tayo. We crave what challenges us. We value what's scarce. We are drawn to what we could lose. Pero kapag ang energy mo ay laging I'm here no matter what, nagiging predictable ka. At kapag predictable ka, nagiging invisible ka. Tinatawag ito ng neuroscience na reward prediction error. Kapag alam na ng utak kung ano ang mangyayari, hindi na siya na-excite. Hindi na siya nagre-release ng dopamine. Hindi na siya nagre-react. Kaya hindi nila nafe-feel ang presence mo kasi hindi ka nagiging experience sa buhay nila. Routine ka.
Ikaw yung sobrang mabait na hindi na nila binabalikan. Ikaw yung laging ready pero hindi nila tinitreasure. Ikaw yung hindi nila kayang mawala kaya hindi ka nila hinahabol. Dahil ang tao mas nag-i-invest sa mga bagay na may uncertainty, sa mga tao na may sariling mundo, sa mga taong may depth, may layers, may boundaries. Sa Stoicism, sabi ni Epictetus, kung ano ang madaling makuha, madaling mawala. At minsan, sa sobrang dali mong makuha, hindi nila nakikitang ikaw pala. Yung pinakamahalagang tao na dumaan sa buhay nila. Ang paradox ng paghabol, pansinin mo to. Kapag mas hinahabol mo ang tao, mas lumalayo sila. Kapag mas pinipilit mong ayusin ang relasyon, mas nababasag ito. Kapag mas nilalabanan mo ang pagkawala nila, mas nawawala ka sa sarili mo. Ito ang sikretong hindi gustong tanggapin ng maraming tao. Ang paghabol ay hindi ekspresyon ng pag-ibig. Ekspresyon ito ng takot. Takot na maiwan. Takot na hindi piliin. Takot na hindi maging sapat. Ang takot, may amoy yan. Nararamdaman ng tao yan. Kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo ipakita, ramdam nila kapag desperado kang hawakan sila at ang desperasyon ay parang usok. Hindi nakikita, pero hindi mo pwedeng itago. Kaya kanila iniiwasan at habang mas humahabol ka, mas napapababa mo ang sarili mo. Hindi mo napapansin, pero unti-unti kang nagiging someone you don't recognize anymore. Dati may sariling mundo ka, may pangarap, may hobbies, may direction, pero ngayon, lahat ng galaw mo nakaangkla na sa kanila. Lahat ng desisyon mo, umiikot na sa kung ano ang gusto nila. Nawawala ang boses mo kasi gusto mong marinig sa kanila ang validation na hindi mo nakukuha sa sarili mo. At dito ka unti-unting nauubos. Parang kandilang hindi namamatay dahil may hangin. Namamatay dahil sinunog mo ang sarili mo ng sobra-sobra. Ito ang trap na sinasabi ni Seneca noong sinabi niya, "He who needs another to be whole is already broken." Hindi ka broken dahil iniwan ka nila. Hindi ka broken dahil hindi ka pinili. Nababasag ka kasi ipinagkaloob mo sa iba ang kapangyarihang hawakan ang emotional stability mo. Sa Machiavellian psychology, tinatawag itong scarcity principle. Kung ang presence mo ay parang tubig na wala ng bukas, hindi nila ito tinitreasure. Pero kung ang time mo, effort mo, at emotional energy mo ay may boundary, nagiging valuable ka. At ito ang katotohanang masakit pakinggan. Hindi ka nila sinasaktan dahil evil sila. Nasasaktan ka dahil hindi mo alam paano protektahan ang sarili mo. Habang mas humahabol ka, mas lalo kang hindi nila nakikita. Habang mas nag-i-effort ka, mas lalo silang nagre-relax. Habang mas nagpapakabait ka, mas lalo silang nagiging tamad mag-invest. Hindi nila nakikita ang value mo kasi ikaw mismo hindi mo nakikita. At kung hindi mo nakikita ang halaga mo, paano nila makikita? Isang kwento. Ang lalaki na nagpakabait at nawala. May isang lalaki. Tawagin na lang natin siyang Leon. Si Leon ay hindi masamang tao. Sa totoo, isa siya sa pinakamabubuting taong makikilala mo. Pero minsan ang sobrang bait, nagiging sumpa. Si Leon ang tipo ng lalaking hindi marunong tumanggi. Laging available, laging understanding, laging handang magbigay kahit hindi naman hinihingi. At mahal niya ang isang babaeng gusto lang siya, pero hindi niya kayang mahalin ng buo. Araw-araw tiyak na may good morning text si Leon. Siya ang nag-aabot ng pabor kahit hindi siya inaabutan pabalik. Siya ang sumasalo sa mood swings, sa excuses, sa emotional distance. At sa sobrang bait niya, naging masyado siyang madaling mahalin, pero mas madaling iwan. Hindi dahil mali si Leon, kundi dahil hindi siya nag-iiwan ng espasyo para ma-miss siya. Parang hangin, lagi present pero hindi napapansin. Naging convenience siya, hindi blessing. Naging comfort zone siya, hindi priority. Hanggang sa dumating ang araw na nagsawa yung babae. Hindi siya nag-cheat. Hindi siya naging masama. Pero sinabi niya ang linyang kinatatakutan ng maraming lalaki. Hindi ko maramdaman yung spark. At doon gumuho ang mundo ni Leon. Kasi buong akala niya, effort ang magbibigay ng spark. Pero mali. Spark isn't created by consistency alone. Spark needs space. Spark needs mystery. Spark needs balance between presence and absence. At nang umalis ang babae, para siyang tinanggalan ng oxygen. Dahil hindi lang niya minahal ang babae, ginawa niyang identity ito. Pero dito naging interesting ang kwento. Nang tumigil si Leon, hindi sinasadya. Hindi dahil nagpapahabol siya, kundi dahil pagod na siya. Nawala ang good morning texts, nawala ang daily updates, nawala ang late night calls, nawala ang let me know if you need anything.
At sa unang linggo, tahimik ang babae. Sa pangalawang linggo, may curiosity. Sa pangatlo, may anxiety. Bakit hindi siya nagme-message? Bakit parang ang cold niya na? Bakit parang masaya siya kahit wala ako? At doon nagsimula ang shift. Hindi dahil nagmanipulate si Leon, hindi dahil naglaro siya, kundi dahil unang beses sa matagal na panahon. Bumalik siya sa sarili niya, nag-focus siya sa fitness. Nagbasa siya ng Stoic books, lumabas siya kasama friends. Bumalik siya sa hobbies niya. At doon nakita ng babae ang bagay na hindi niya nakita nung nandyan si Leon. Isang lalaking hindi niya kayang palitan, isang presensya na mabigat pala. Isang kabutihang hindi niya nabigyang halaga. Kasi nung nawala si Leon, saka lang niya napansin na mahalaga pala ito. Ganon din sa'yo. Minsan hindi mo kailangan sumigaw para marinig ka. Hindi mo kailangan maghabol para mapansin ka. Minsan, kailangan mo lang tumigil. Kailangan mo lang umalis ng kaunti. Kailangan mo lang bumalik sa sarili mo. Dahil ang taong hindi ka kayang pahalagahan habang nandyan ka, ay sila ring taong kikiligin, matatakot at magsisisi kapag wala ka na. Bakit ang paglayo mo ay mas malakas kaysa sa paghabol mo? May irony ang buhay na hindi madaling tanggapin. Kapag lumalayo ka, doon ka nila hinahanap. Kapag tumitigil ka, doon sila nagsisimulang kumilos. Kapag pinipili mo ang sarili mo, doon nila napapansin ang halaga mo. Hindi ito magic. Hindi ito manipulation. Ito ay psychology plus human nature. Tingnan natin ng mas malalim. Sa neuroscience, may konsepto na tinatawag na novelty response. Kapag may biglang nagbago sa routine, nag-activate ang brain circuits responsible for attention, desire and emotional urgency. Noong lagi kang available, walang novelty, walang shift, walang contrast. Pero noong bumitiw ka kahit kaunti, biglang na-activate ang utak nila. Nagtanong ito, bakit parang iba siya ngayon? May kasama kaya siyang iba? May nagbago ba sa feelings niya? Bakit hindi niya na ako inuuna? Ang absence mo ay nagiging presence na mas malakas pa kaysa sa mensahe. Ang katahimikan mo ay nagiging ingay na hindi nila ma-ignore. At ang paglayo mo ay nagiging mirror na pinapakita sa kanila ang hindi nila napansin noon, na may nawala sa buhay nila, na may kulang bigla, na may presenyang hindi nila na-value. At dito pumapasok ang isa pang malalim na prinsipyo sa Stoicism, the power of withdrawal. Si Cleanthes, isa sa early Stoics, ay naniwalang minsan ang pinakamalakas na aksyon ay hindi pag-atake, kundi pag-alis. Hindi para magmanipula, hindi para mangontrol, kundi para ibalik ang sarili mo sa sarili mong kamay. Dahil habang humahabol ka, binibigay mo ang kapangyarihan mo. Pero kapag tumigil ka, bumabalik sa iyo ang dignity, mystery at presence mo. At ito ang hindi mo napapansin. Ang tao ay na-attract hindi sa taong available, kundi sa taong may sariling mundo. Kapag nakita nilang kaya mong mabuhay nang wala sila, doon sila natatakot mawala ng tao tulad mo. Kapag nakita nilang may purpose ka, may passion, may direction, doon sila nagiging curious. Kapag nakita nilang hindi umiikot ang buhay mo sa validation nila, doon ka nila gustong makuha. At hindi ito dahil ikaw ang nag-iba. Ito ay dahil bumalik ka sa sarili mo at yan ang hindi nila in-expect. Ang tunay na Stoic move, hindi pagpapahabol kundi pagpapalaya. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa pagiging unreachable. At lalo hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Stoicism is about self-possession, pagiging buo sa loob, pagiging malinaw sa sarili, pagiging grounded kahit may chaos. Kaya ang tunay na Stoic move, hindi paghahabol, hindi pagpe-play hard to get, hindi paglalayo para lang habulin ka. Ang tunay na Stoic move ay ang pagpapalaya sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kung iiwan ka nila, hayaan mo sila. Kung hindi sila mag-effort, huwag mong pilitin. Kung hindi nila makita ang halaga mo, huwag mong ipagpilitan dahil ang value mo ay hindi nagmumula sa reaction nila. Nanggagaling ito sa pagpapahalaga mo sa sarili mo. Sabi ni Epictetus, "You cannot control the actions of others, only your response to them." Ito ang core ng Stoic relationships. Hindi mo responsibilidad kung tatanggapin nila ang pagmamahal mo. Ang responsibilidad mo ay siguraduhin hindi mo inuubos ang sarili mo para sa mga ayaw tumanggap. At may mas malalim pa dito, isang uncomfortable truth na hindi kayang tanggapin ng karamihan. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi ka nila hinahabol
ay dahil hindi ka pa hinahabol ng sarili mo, hindi ka pa committed sa future mo, hindi ka pa naka-attach sa calling mo. Mas naka-attach ka pa sa tao kaysa sa sarili mong potential. At kapag nawala sila, parang nawala ang buhay mo kasi sila na ang naging meaning mo. Pero sa Stoicism, meaning should come from within, from virtue, purpose, discipline, direction. Hindi sa tao, hindi sa validation, hindi sa relasyon. Kaya ang Stoic solution ay hindi revenge, hindi ghosting, hindi emotional games. Ang Stoic solution ay identity building. Ayusin ang routine mo, iset ang boundaries mo, ibalik ang control mo sa sarili mo, alagaan ang katawan mo, patigasin ang isip mo, i-hone ang skills mo, ayusin ang finances mo, palawakin ang mundo mo. Kasi once nabuo ka, ang maling tao, kusa na lang aalis. Ang tamang tao, kusa darating. Hindi dahil hinabol mo, kundi dahil na-attract sila sa kung sino ka habang minamahal mo ang sarili mo. At doon mo marirealize ang pinakamalaking Stoic truth sa lahat. Ang taong kayang mabuhay nang wala ka ay hindi mo kayang habulin. At ang taong hindi kayang mabuhay nang wala ka, hindi mo kailangan habulin. Ang peligro ng halos at bakit ito ang tahimik na sumisira sa iyo. Alam mo kung ano ang pinakamalupit na kalaban ng isang tao? Hindi heartbreak, hindi rejection, hindi abandonment, kundi halos. Yung mga taong halos mahal ka, pero hindi ka pipiliin. Yung mga pagkakataong halos naging kayo, pero hindi ka tunay na hinawakan. Yung mga pangakong halos tinupad, pero hindi kailanman nangyari. Ang halos ang pinakamalakas na anyo ng ilusyon. Kasi binibigyan ka nito ng sapat na pag-asa para kumapit pero hindi sapat para maging malaya. Sabi ni Plato, we are twice imprisoned, first by the world, second by our own illusions. At totoo ito. Minsan, hindi naman talaga tao ang nagwawasak sa iyo eh. Ikaw na kumapit sa baka sakali. Ikaw na umasa sa konti na lang. Ikaw na naniniwala sa mga pwede sana. Kapag may gusto tayong makuha, pagmamahal man, tao, attention, validation, nagiging bulag tayo sa katotohanan. Nakakalimutan mong kung totoo kang mahal, hindi ka papabayaan na kumapit sa almost. Bibigay nila ng buo, hindi pabitin. Hindi laging ikaw ang nahihirapan. Naghihintay, nag-a-adjust. At ito ang masakit na katotohanan. Ang taong halos ka lang minahal, madalas sila pa ang pinakaayaw mong bitawan. Bakit? Kasi nakita mo ang potensyal nila, ang what could have been, ang version ng relasyon na hindi naman talaga nangyari. Pero sa Stoicism, tinuturo na ang pinakamalupit na anyo ng attachment ay hindi pagmamahal sa tao, kundi pagmamahal sa fantasy. Isipin mo to, hinahabol mo ba siya o hinahabol mo yung kwentong ginawa mo sa utak mo? Kapag natutunan mong sagutin yan ang honest, mararamdaman mo ang gaan. Dahil makikita mo ang katotohanan na hindi mo dapat habulin ang isang taong halos ka lang gusto. Dapat mong piliin ang sarili mong buo. Kung bakit ikaw ang binibitawan, kapag ikaw ang pinakahanda magmahal. Isa sa pinaka-uncomfortable truths na ayaw aminin ng karamihan. Madalas ikaw ang pinakahanda magmahal, kaya ikaw ang pinakamadaling iwan. Bakit? Dahil sa mundo ngayon, ang pagiging handa magmahal ay isang bagay na hindi na kayang hawakan ng maraming tao. Kapag pinakita mo na kaya mong maging loyal, consistent, genuine, at emotionally mature, may dalawang posibleng reaksyon ng tao. Ma-appreciate ka nila at pipiliin ka, o matatakot sila dahil hindi nila kayang tapatan ang binibigay mo. Ang pangalawa ang mas madalas mangyari. Sabi ni Nietzsche, people don't fear being unloved, they fear being truly seen. At tama siya. Kapag mahal mo ang isang tao ng buo, nabubuksan sila. Nare-realize nila na hindi sila kasing ready, hindi sila kasing healed, hindi sila ganon ka-grounded. At ang easiest response sa discomfort ay hindi paglaban, kundi paglayo. Hindi dahil mali ka, hindi dahil sobra ka, kundi dahil hindi nila kayang i-handle ang level ng commitment na kaya mong ibigay. At ito ang pinaka-cruel na twist. Minsan, mas pipiliin nila ang taong hindi kasing bait mo, hindi kasing loyal mo, hindi kasing tapat mo. Bakit? Dahil mas madaling mahalin ang isang taong hindi masyadong deep. Mas safe magmahal ng taong hindi pa ganoon ka-invested. Mas komportable magmahal ng taong hindi pa kayang ubusin sila. Pero ikaw na marunong magmahal ng totoo, ng tahimik, ng may prinsipyo, ikaw ang nagmumukhang nakakatakot. Pero tandaan mo to, hindi ka ginawang ganito para habulin ang mga taong hindi pa handa sa klase ng pag-ibig na dala mo.
Ginawa kang ganito para makilala ka ng isang taong hindi matatakot sa depth mo. At ito ang stoic truth na dapat ma-internalize mo. Kung aalis sila, hindi sila para sa iyo. Kung mananatili sila, hindi mo sila kailanman kailangang habulin. Kung umabot ka hanggang dito, malamang may parte ng kwento mo na tinamaan. Malamang may tao kang binitawan. O may sarili kang kailangang iligtas. At kung naramdaman mong parang ikaw ang kausap ko, mula simula hanggang dulo, ibig sabihin may isang bagay na dapat mong tandaan bago mo isara ang video na to. Hindi mo trabaho habulin ang sino mang hindi marunong humawak sa presensya mo. Ang responsibilidad mo ay alagaan ang sarili mong kapayapaan. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mensahe, yung hindi ka lang kinakausap, kundi tinatamaan at ginising, pindutin mo yung like. I-share mo to sa isang taong kailangan din marinig. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa channel na to. Hindi ka namin tuturuan kung paano manghabol. Tuturuan ka namin kung paano maging mas matatag, mas mapanatag, at mas malaya. Kaya kung handa ka ng talikuran ang lumang bersyon ng sarili mo, yung laging humahabol, laging kumakapit, laging nasasaktan, samahan mo ako sa susunod na video. Dahil sa mundong puno ng ingay, dito, matututunan mong makinig sa sarili mong kaluluwa. Kita tayo sa susunod.